Sa gitna ng malawak na kagubatan ng Pilipinas, kung saan ang mga puno ay nagtataas ng kanilang mga sanga patungo sa langit at ang mga ugat ay naglalakbay sa ilalim ng lupa, may isang alamat na ikinukwento ng mga matatanda. Ito ang kwento ng pinagmulan ng tikbalang, ang mailap na nilalang na nagkukubli sa mga kagubatan at nagsisilbing bantay ng mga kagubatan. Noong unang panahon, may isang magandang diwata na nagngangalang Lila. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan, at minahal ng lahat ng mga nilalang sa kagubatan. Ngunit, may isang masamang espiritu na nagngangalang aswang na nagnanais na makuha ang puso ni Lila. Araw-araw, sinusubukan ni aswang na akitin si Lila gamit ang mga pangako ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit, si Lila ay hindi nagpapaapekto sa mga pang-akit ni aswang. Alam niya na ang tunay na kagandahan ay nasa loob ng puso at hindi sa mga materyal na bagay. Isang araw, nagalit si aswang sa pagtanggi ni Lila. Nagplano siyang gumawa ng masama sa diwata. Nang makita ni Lila ang masamang hangarin ni aswang, humingi siya ng tulong sa mga espiritu ng kagubatan. Ang mga espiritu ay nagbigay sa kanya ng isang mahika na pangontra sa kapangyarihan ni aswang. Nang subukan ni aswang na saktan si Lila, nagamit niya ang mahika. Nag-iba ang anyo ni aswang at naging isang tikbalang, isang nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Ang mga espiritu ng kagubatan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang bantayan ang kagubatan at protektahan ang mga nilalang mula sa masasama. Mula noon, ang tikbalang ay naging bahagi ng kagubatan. Nagsisilbi siyang bantay ng mga puno, hayop, at mga espiritu. Ang mga taong naglalakbay sa kagubatan ay dapat mag-ingat sa tikbalang dahil siya ay maaaring magdulot ng panganib sa mga taong may masamang hangarin. Ang alamat ng tikbalang ay nagpapaalala sa atin na ang kagandahan ay nasa loob ng puso at ang pagtanggi sa kasamaan ay nagdudulot ng kapangyarihan. Ang tikbalang ay isang simbolo ng proteksyon at pagbabantay sa mga kagubatan, at nagsisilbing paalala sa atin na dapat nating pahalagahan ang kalikasan at ang mga espiritu na naninirahan dito.